insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganun. I think so too. I think yung ganun, hindi mo ipapasok yung ganung ka-risky na joke eh. Kasi yung kay Jessica Soho, ano lang talaga eh, kumbaga bad taste sa part ni Vice Ganda na parang ano ka ba, napaka-insensitive mo. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin, no? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Ayun naman pala eh. Si Tambaluslos pala yung pagmamayari ng nagpapasweldo sa inyo. Okay. Una nating ipapakita at una nating pag-uusapan ay ito ngang si Attorney Harry Roque, ang dating spokesperson ni former President Duterte, ay nagsalita na patungkol dito sa ginawang joke ni Vice Ganda, no, sa concert. At kaninong concert yun? Kay Vice Ganda ba? Kay Regine ba? Wala kong pakialam. Basta't importante ay nakuha natin ang balitang ito na kinukutya nga niya itong si Tatay Digong, no, na nakakulong ngayon sa The Hague. At yan ngayon ay may reaction po ngayon si Attorney Harry Roque patungkol kay Vice Ganda. At napakinggan natin, tamang-tama talaga yung sinabi ni Attorney Harry Roque dito. Mamaya ipapakita ko yan ha. Itong pangalawa nating pag-uusapan naman ay si Joey Cruz, itong kaibigan natin na vlogger, ay nagko-comment na siya patungkol dito kay Vice Ganda, ang joke ni Vice Ganda, which is my point rin naman itong si Ma'am Joey. And at the same time, nasya-shock po ako sa mga comments ng sambayan ng Pilipino sa joke ni Vice Ganda. Okay? Yung iba, below the belt na yung galit nila kay Vice Ganda, no? Magre-react ako dyan, ha? Kasi nauunawaan ko rin naman yung taong bayan na magalit tayo kay Vice Ganda kasi binastos ni Vice Ganda si PRRD. Pero sometimes, yung mga nag-react rin, nauunawaan ko kasi nagalit nga sila kay Vice. Pero parang below the belt rin, okay? Na dapat preno lang tayo, ha? Preno lang tayo kasi at the end of the day, lahat naman tayo ay Pilipino. Okay? Divided na naman tayo, away na naman. Ang sa atin lang ay bigyan natin ng leksyon itong bakla na ito. Okay? Kasi hindi naman sa lahat ng bagay ay madadala mo sa mga joke na ganyan. Kung alam natin na very sensitive ang issue, wag kang makialam kasi Vice Ganda, wala kang alam sa politika. And tama nga si Ma'am Joey, itong issue ni Tatay Digong ay it involves legalities. Marami pong nangyaring nilabag ng gobyernong ito patungkol dito kay Tatay Digong. Pero dahil sa joke mong yan, parang ni-normalize mo na okay lang yung ginawa ng isang Pilipino, dinala doon sa dahig. Parang ganyan ba ang datingan? Kasi binibiro mo eh. Diba? Mamaya pag-usapan natin yan. Ang punto ni Ma'am Joey, pakinggan natin, which is tumpak na tumpak. Okay? Mamaya ipaparinig natin yan. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, ayan, i-play natin kaagad itong video ni Attorney Harry Roque sa kanya. Si komedyanting Vice Ganda. Ayun, nag-joke na naman. No? Ito na. At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila. Dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin, no? Ang akin lang, siguro, Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Aray ko. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Aray ko. Dapat sana, meron ka man lang disclosure. Booking ka para dito. Naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD.
na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Naalala namin yung in-interview mo si Tatay Digong nung presidente siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, wala naman akong pakialam sa'yo. No? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon kung ano-anong sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Correct. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Grabe. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Bastos. Hindi ba dapat kung hindi mo siya po pwedeng sabihan ng maganda, tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, naku, ang Pilipino hindi ganyan. Ewan ko kung pareho tayo ng karanasan sa paglaki sa Pilipinas. No? Pero hindi kasi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinisipa-sipa mo pa. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. Correct. At pag yan ay bumalik sa'yo, sana may maalala naman ng mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang siya nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro. Bahala ka, bahala tayo, kanya-kanyang kaligayahan. Pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Correct. Well, of course, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor. Pero sana, ilagay naman sa tama. But anyway, I'm sure mabubwisit lalo sa akin si Vice Ganda. Okay lang yan dahil wala namang maganda sinabi sa akin si Vice Ganda, no? Pero sa akin, sinasabi ko lang. Actually, si Vice Ganda, no? Nagpapatawa siya gamit ang ibang tao na sinasaktan niya. Nakakahiya ka, Vice? Sa loobin ng mga Pilipino na ang taong nakadapa na, hindi na dapat sinisipa pa. Anyway, hindi na po ako magtatagal dahil patuloy po ang aming selebrasyon sa birthday ni... Okay, so yun po ang reaksyon ni Attorney Harry Roque dyan sa kabayo na Vice na yan. Okay? O, punta naman tayo dito. Ano ang reaksyon nitong magaling na vlogger na si Ma'am Joey Cruz, no? Patungkol din dito sa joke ni Vice Ganda. O, eto. Ma'am Joey, pasok. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganun. I think so too. I think yung ganun, hindi mo ipapasok yung ganung ka-risky na joke not unless paid. And kung mapapatunayan na paid yun, na paid insertion, yung ganung klaseng joke ni Vice Ganda, I think it's even worse. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea by jet. Get unlimited water rafting from Chinese vessels and free trip to the Hawaii by ICC. Promo applies to EDS only. Ignorance and DBMs are prohibited. Huwag na kong subukan mga putang ilang. Bastos. And kung matatandaan ninyo, dati may mga negative comment rin siya kay PRRD noon. Pagkatapos, nag-concert siya sa Dubai. Tapos na-cancel yung concert niya sa Dubai. Kasi talagang na-high blood yung mga OFW sa kanya sa Dubai. Tasteless yung joke, no? O mga DDS, sundan nyo na si tatay nyo sa hig, ganyan-ganyan. Pakulong na rin kayo. Ganun yung dating di ba? Bayan for sure, nasa script yan. Ano ba ina-expect natin sa isang endorser ng sugal? Pera lang. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Just like GameZone, our choice of table gaming of the Philippines. It's easy to use and play. At in fair, malaki ang chance mong manalo. Anong ganda ang meron sa GameZone? Bakit nakonvince sila ako? Well, unang-una, maganda ang bigayan dito. Kinain mo rin. Maintindihan mo naman kasi yung mga artista na nagpaparody, ganyan-ganyan. But the situation of PRRD involves a lot of issues on legality, like respecting human rights, respecting the constitutional rights of PRRD, yung mga ganun bang etos. Jessica Soho level yung joke ni Kabayo, basura. I think it's worse pa nga Well, oo, to certain extent, hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. Diba, Vice? Hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. Pero, yung nangyari kay PRRD, alam nating lahat na may something na hindi tama doon. So, to make a joke about it, you are normalizing yung ginawang ganun kay
kay PRRD. Correct. Diba? It's worse than ano, ako I feel it's worse than the Jessica Soho joke eh. Kasi yung kay Jessica Soho na joke, syempre hindi natin i-discount yung feeling ni Jessica Soho, pero at the end of the day, if Jessica Soho would not take offense dun sa joke ni Vice Ganda, walang magiging issue eh. But of course, syempre, si Jessica Soho took offense dun sa fat joke nga na yon, ganon. So kaya talagang parang mali talaga si Vice Ganda doon. But for this one, yung snide is legitimizing the injustices in our society. Para bagang okay lang mang kidnap. I think si Vice Ganda dapat malikpit na rin talaga, malagay na talaga sa tama niyang lalagyan eh. Hindi magandang ehemplo sa lahat. Can't wait maging presidente si VP Sara. Gawin din natin joke yung nanay niya. Ewan ko lang kung hindi yan ngumaunga. Ito yung pumapalag lang ako eh. Kasi kung gaganti man tayo sa mama ni Vice Ganda, hindi naman yun maganda, no? Na isasali pa natin yung mama ni Vice Ganda. Huwag na nating isali yun eh. Wala yung kinalaman yun. Inosente yung mama ni Vice Ganda. Yun lang sa akin. Ang tirahin natin, yung kabayo. Totoo. Pag panahon natin gumante, please remember, no mercy. Sabi ni Ate Chen. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganun. I think so too. I think yung ganun, hindi mo ipapasok yung ganung ka-risky na joke eh. Kasi yung kay Jessica Soho, ano lang talaga eh, kumbaga bad taste sa part ni Vice Ganda na parang ano ba, napaka-insensitive mo. But this one is political. This one is legitimizing what was done to PRRD. This one is enabling a system of corruption in the Philippines. Correct. So alam mo yun, I feel na ano to eh, mas worse to si Jessica Soho level na joke eh. 'Di ba? And the Jessica Soho level na joke na ginawa ni Vice Ganda was really disgusting already. Correct. Napaka-disgusting na yon. Tapos ito, I think it's a few notch higher than that. More batos, more insensitive, ganyan. And alam mo, it makes sense kung sakali na parang paid siya to insert that joke dun sa concert niya. I felt na possible eh. Possible na. Actually, di man siya pinatawad ni Jessica Soho. Di siya pinatawad. Until now, Jessica Soho doesn't like him. Sige, pagbigyan na natin her. Kasi merong political end eh. May political goal na illegitimize yung ginawa kay PRRD because that's how you legitimize issues eh. Na they make fun of it, gawin nyo na lang joke, tapos madidesensitize na yung mga tao dun sa injustice na nangyari. 'Di ba? Ma'am, nag-rest back na lang yan sila, Vice Ganda, dahil employed siya ng ABS-CBN na napasara sa panahon ni Dico. Palaos na kasi si Vice kaya sakay ng topic. Tingin ko rin yan eh. Kasi alam naman nila na kapag ginalit nila yung DDS, they're going to be talked about. Correct. So, alam mo yun, yung magkakaroon kasi sila ng clout eh. Magagamit Whether positive or negative, basta nakanti nila yung mga Duterte supporter, yung mga Dutertista, magre-react at magre-react. Yeah. So, they are really trying to parang provoke us para mag-react tayo ng mag-react sa mga ginagawa nila. And it is a clout on their part. Yes, correct. out of the blue kay Vice, bayad yan para pag-usapan siya. Why would Regine allow that kay Vice ba yung concert or kay Regine, sabi ni Mario Bautista? No idea. Teka, i-check nga natin ang very very. Silang dalawa, Super Divas yung pangalan concert. August 8 and 9. So, dalawa so sila concert pala nilang dalawa. Regine Velasquez and Vice Ganda. Pag di nakasuhan yan, gagayahin niya ng iba, parang maging normal na lang nagawain ng mga pinklawan, sabi ni Mudrang OFW. Huwag nang magkaso. Tingin ko parang hindi na siguro yan darating dun sa kasuhan eh. Kasi I don't think papatal naman kang magkakaso dyan if ever ang aggrieved party dyan would be the family of PRRD. So, I don't think darating tayo dun sa puntong magkakasuhan or offensive lang talaga yung ginawa ni Vice. And I think if we want to put Vice Ganda in his proper place, ang dun, masasaktan dun si Vice kapag binoykot siya ng mga DDS. So yeah, sa part ni Regine dapat may say rin siya dyan eh. Kasi stage nila yun eh. Shared stage nila. He needs to feel the financial accountability for his statements. Correct. Octavia. Correct. And kung matatandaan ninyo, dati, meron din siya mga negative comments sa may mga negative comment rin siya kay PRRD noon. Pagkatapos, nag-concert siya sa Dubai. Tapos na-cancel yung concert niya sa Dubai. Kasi talagang na-high blood yung mga OFW sa kanya sa Dubai. Dapat reaction natin is boycott his makeup line and products. Correct. Ang dun sa page ni, eto yung mga products niya mga endorsement niya. Sante Bar Game Zone, CDO Fantastic Tocino, Lux Skin Beauty Talks, Shopee, Liana Oral Sunblock. Boycott yan. Tapos brand own brand niya, Vice Cosmetics. Vice Comedy Club, which is a
Comedy Vice Bar, Cosmetics, maging Vice bakla ka niyan. Blockbuster. Wala rin pala siyang masyadong endorsement. Konti lang rin pala. Yung CDO Fantastic Tocino, ayan, masakit yan. Tsaka yung Vice Cosmetics. Kidnapping is a joke to him, sabi ni Light. Yun nga kaya nga sabi ko, itong ginawa nito ni Vice is worse than the Jessica Soho joke. Kasi, ito ini-enable niya yung injustice Oh, limited for GTS only, ganyan. Aside Correct. from the insensitivity, of course, hindi naman basta-basta na-offend ang mga Duterte di ba? Hindi naman basta-basta na-offend ang mga Duterte. Ang hinihintay ko dito pag marinig ito ni Topacio. Baka may gagawin si Topacio ba? But the action basically tries to normalize kung ano yung mga ginawa kay PRRD na hindi okay lang yan, ganyan. O mga DDS, sundan nyo na si tatay nyo sa hig, ganyan. Pakulong na rin kayo doon. Ganun yung dating di ba? Ang pangit. Isa rin yan si Regine Pink. Oo nga He doesn't see it kasi as kidnapping Joey. In their minds, PRRD deserves what happened. Sa mata nila, hustisya ang nangyari. Yeah. Probably yun yung and that is sad. And that is likely the situation na, or at least, what they want to project is that, hindi yun injustice. Normal yun, ganyan. Yun yung gusto nilang i-promote. But, let's say ganun yung situation na hindi nila nakikita. Again, part of your market are Duterte supporters. Correct. Diba? The least thing that you can do is to respect the Akala sila siguro na mga pinklawan lang ang nanood. Ang daming mga DDS nanood siguro yun sa concert. Duterte supporters. Kaya nga ako yung sa Procter & Gamble. Kasi ang ng iba doon, hindi, ang tawag dito, kawawa na. Ayun nga, balita ko, 20 million raw ang followers ni Vice Ganda sa Facebook. Ngayon ay naging 19 or 18 million na lang daw, nabawasan. Naman huwag niyo i-boycott kasi ang maapektuhan yan yung mga employees, ganyan. Parang, yung asshole dun mga employees yung nagmata-mata rin sa mga Duterte dun sa Procter & Gamble. Mga employees din yun We really have to assert na parang pinagkakakitaan nyo kami, diba? When you sell your products, part of the buyers ay kami. And hindi naman namin sinasabi na kampihan nyo kami. Hindi naman namin sinasabi na dapat wala namang ganun na eksenahan. Ang sinasabi lang is that huwag nyo kami bastusin, diba? Pakita ninyo. Kaya talo talaga sila sa information. Imbes na mag-educate at mag-explain sa mga bagay-bagay, ginagawa nilang joke yung national. Damay pa DDS, sinabi ni Vice. Correct. Yung parang, kayo mga DDS, kayo lang libre lang to, papuntang hig, ganyan. Mga DDS lang yung pwede, yung mga Pinklawan and BBM are not trying to be witty, Pink din kasi audience kaya ayun sila talaga nagkatuwaan. Nasa sa atin na lang yon kung mapapaapekto tayo sa mga kabubuhan nila, sabi ni Nevermind. Correct, tama. Pero ayun nga pinagtawanan nyo kami, ginagawa nyo kaming script sa mga stand-up ninyo, tangina, diba? Huwag natin bilhin yung produkto nila. Huwag natin bilhin yung produkto nila para maranasan nila yung bagsik ng wallet natin. Diba? Pinapangalandakan lang nila ang pighati at pagkabigo nilang mga asal imburnal. Democracy kasi kaya hayaan nyo na lang. Pag nategi ang nanay niya, doon na lang tayo bumawi. Kaya di kami nanonood ng mga Vice movie at show. Wag nyo, ako mismo ang magsabi sa inyo, wag nyo idabay ang mother ni Vice Ganda. Okay, hindi yan maganda. Okay, ako na mismo. Kasi po, inosente, walang kinalaman po ang mother ni Vice Ganda dito. Okay? Ang sa akin lang, iniisip sana yan ni Vice, matanda na si Tatay Digong, no? So, be sensitive on that, Vice Ganda. Kasi namamahiya lang naman siya, nagpapatawa. Actually, parang meron siyang wit before But I think sobrang parang as time goes by, force na yung mga pagpapatawa niya. Yung it's not funny anymore. Parang sobrang one trick pony rin siya, Sa mga friends nga niya, wala rin yan respeto, kaya iniiwasan na yan ni MC at Lassie, na friend niya ng 25 years. May issue pa nga sa kanya na di ba? May issue kay Vice na meron siyang mga hindi kinikredit na mga joke writer. Anyway, so yun lang yung kay Vice Ganda, Ako tingin ko the best way. Tama yung agree ako dun sa ibang nagko-comment na we are in a democracy. Everybody can really say what they want to say. So mabubwisit lang talaga tayo, aasarin lang talaga tayo, ganyan. So even the distasteful na ginawa ni Vice Ganda, wala tayong magagawa, yun yung trip niya, ganyan. Ngayon, kung gusto natin na maramdaman ni Vice Ganda yung yung lakas natin, the best way to do that is to really to boycott her, to boycott his products. Di ba? Huwag na kayo bumili ng Vice Cosmetics, Diyos ko. Correct. Okay, so yun po ang komentaryo ni Ma'am Joey. At least, marami tayong nakukuha punto doon, ginawa niyang parody yun. Di niya alam na may legalities doon, Nagsasabi ng iba, kidnap nga yung
interpretasyon ng iba doon sa ginawa ni Tatay Digong. Tapos ginawa ni Vice Ganda yung na joke niya na parang ni-normalize mo ang ganyan. Oh, sana hindi ka na lang nakikialam. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman